po ang tanggapan ng Pangulo ng mahigit 100 milyong pisong halaga ng assistance para sa lalawigan ng Albay, Catanduanes, Masbate at Sorsogon. Ito pong pondong ito ay papamahagi natin sa provincial government at makatatanggap ng tig-10,000 piso ang bawat magsasaka, mangingisda at ilang piling pamilya na lubhang naapektuhan ng tagtuyot na dala ng El Nino. Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Maraming salamat, Secretary Anton Lagdameo, sa pagpakilala. Magsiupo po tayo. Gaya ng nabanggit, nandito po ang iba't ibang kalihim ng iba't ibang departamento ng pamahalaan ng national government at nandito po sila dahil po ang aming ginagawa kapag kami programa, meron po kaming inadapt na polisiya na tinatawag whole of government approach. Ang ibig sabihin po ay pagka may programa kaming gagawin, hindi namin iniiwan lamang sa isang departamento at kailangan natin ng tulong ng mga iba't ibang departamento, kaya pinagsasama-sama, pinagtutulungan po ng ibang department lahat. Kaya po nandito ang ating mga cabinet secretary. Unang-una, Secretary ng Department of Agriculture, Secretary Kiko Laurel, ang Secretary ng DSWD, Secretary Rex Gatchalian. At nanggaling po kami sa Kamsur at nabigay po kami ng titulo para sa ating mga agrarian reform beneficiary. Kaya kasama po natin si Secretary Conrad Estrella ng agrarian reform. At alam nyo po, napakahalaga ang pag-uugnay at pagkakaisa ng national government at ng local government. Kaya po, ang tumutulong po sa atin diyan ay natural ang DILG. Nandito po si Secretary Benhur Abalos. Ang aking kaibigan na matagal na nating kasama, ang First District Representative Congressman Edsel Lagman, Second District Representative Congressman Fernando Cabredo, ang nag-absent kasi lahat ng congressman ngayon ay lahat ng congressman ngayon nasa Davao. Kaya nag-absent kayo ng isa pang congressman dahil meron tayong programa dito, Congressman Saldico. Ang party list representative ng Ako Bicol ay Congressman Raul Bongalon. Ang representative po ng Probinsya party list, Congressman Alfred De Los Santos. One Rider party list representative, nandito rin po, Congressman Rog Gutierrez. Ang ama
ng lalawigan, Governor Edsel Greco Lagman. Siya po yung aking text buddy. Lagi kami nag-uusap sa text at marami siyang ibinabalita sa akin. Kaya nalalaman namin kung ano yung mga sitwasyon dito sa inyo. Catanduanes Provincial Governor, Governor Joseph Cua. Masbate Governor, Governor Antonio Co. Provincial Governor ng probinsya ng Sorsogon, Governor Jose Adwin Hamor. Legazpi City, ang bumati po sa atin, Legazpi City, Mayor Carmen Geraldine Rosal. Ang pinaka-importante po na bisita na nandito ngayon, kayo po ang mga beneficiary para sa presidential assistance na ibibigay natin ngayong araw. Lahat po ng aking kasamahan sa pamahalaan, sa national at saka sa lokal, ating mga kaibigan, ladies and gentlemen, marhaing aldaw sa Indugobos. Bago ang lahat, nais ko pong magpasalamat sa napakainit na pagtanggap ninyo sa akin dito sa Legazpi. Kasing init ng siling labuyo at kasing sarap ng Bicol Express ang bugan din nyo sa akin. Kaya naman ako ay talagang natutuwang muling makabalik dito sa inyong napakagandang syudad at makasama kayong lahat sa araw na ito. Narito po ako ngayon kasama ang ilang ahensya ng pamahalaan upang kamustahin kayo at personal na maghatid ng serbisyo at ng tulong. Hindi po lingid sa kalaman ng lahat na marami talaga ang tinamaan itong nakaraang El Nino na hinaharap pa rin natin na El Nino dito sa Albay, pati na rin sa inyong mga karatig probinsya. Ayon sa aming nalalaman at sa Department of Agriculture, sa Pag-asa, sa DOST, halos 19,000 pamilya sa mahigit 300 barangay ang matinding naapektuhan ng El Nino sa Albay, Catanduanes, Masbate at Sorsogon. Karamihan po sa mga lubhang naapektuhan nito ay ang mga nagtanim ng palay at mais na talagang nahirapan ng isalba ang mga nasirang pananim. Kaya naman, sa araw na ito ay naglaan po ang tanggapan ng Pangulo ng mahigit 100 milyong pisong halaga ng assistance para sa lalawigan ng Albay, Catanduanes, Masbate at Sorsogon. Ito pong pondong ito ay papamahagi natin sa provincial government at makatatanggap ng tig-10,000 piso ang bawat magsasaka, mangingisda at ilang piling pamilya na lubhang naapektuhan ng tagtuyot na dala ng El Nino. Bilang pauna, magbibigay po kami ng tig-10,000 piso sa 10 benepisyaryo mula sa bawat probinsya. Hindi rin magpapahuli ang DSWD na mamamahagi rin ng tig-10,000 piso sa 5,000 benepisyaryo ng AKAP na programa. Meron pa pong magandang balita sa ating mga magsasaka at mangingisda. Nandito po ang Department of Agriculture at saka ang Bureau of Fisheries na handang iabot sa inyo ang mga sari-saring tulong tulad ng hybrid rice and corn seeds, mga fertilizer, pumping set, lambat, 3 di-makinang 18-footer na bangka at iba pang mga ibang tulong at suporta. Mula naman sa opisina ng ating magiting na Speaker Martin Romualdez, naghanda na lang sila ng tig-5 kilong bigas para sa lahat ng dumalo ngayon. Titiyakin po natin na ang bawat ayuda na ipapamahagi namin ay makakarating sa lahat ng mga pinaka-nangangailangan. Ang hiling ko lang sa ating mga benepisyaryo ay samantalahin ninyo ang pagkakataon na ito upang makabangon at makapagsimula muli. At idadagdag ko rin
na huwag kayong nahihiyang lumapit sa inyong mga barangay captain, sa inyong mga mayor, sa congressman, governor, at kung sino-sino pa na ahensya ng pamahalaan kung nangangailangan kayo ng karagdagang tulong. Dahil patuloy din kami nakikipag-ugnayan sa kanila para malaman kung ano pang karagdagang assistance ang maaari naming maibigay. Sa lahat ng mga paraan na makatulong sa inyong pagiging produktibo, suportado ko at ang inyong at ng inyong pamahalaan. Magtulungan po tayo at tiyak na lahat tayo ay sabay-sabay nababangon. At dahil nasa usapin tayo ng kahandaang umagapay, nais ko ring ipaalam sa inyo na naghahanda na ang pamahalaan para sa nalalapit naman na panahon ng tag-ulan. Kaya rin po, dapat maging handa sa posibleng pagtama muli ng mga malalakas na bagyo at pagbaha. Dito po sa Region 5 ay maraming bagyo na dumadaan. Pero dahil sa angking tapang at tatag ninyo, nakakabangon kayo ng buong lakas at buong puso. Kaya naman, inaatasan ko ang lokal na pamahalaan at lahat ng ahensya ng pamahalaan dito sa Region 5 na suriing muli ang mga plano ninyo para makahanda sa tuwing may banta na sakuna. Siguraduhin na ligtas ang lahat at kung sakali man, kinakailangan na may ilikas, nararapat lamang na may sapat na supply na pagkain at pangunahing pangangailangan ng mga magiging apektado. Sa bahagi naman po ng pamahalaan, patuloy kaming magsusubaybay at nakaagapay sa inyo. Bilang suporta sa patuloy na pag-unlad ng inyong rehiyon, binibilisan na rin po ang pagbabalangkas ng ilang mga proyekto dito sa inyong lugar tulad ng lamang ng mga project natin sa Tabaco, sa Malinaw, sa Tiwi at sa Bakakay dito sa Albay. Sa karatig lugar naman, sa Sursogon, ay patuloy ang pag-usad ng implementasyon ng Roro Terminal Port Expansion Project. Isusunod na din po natin na ipapatayo ang ilan sa mga port project sa Catanduanes, Masbate at Sursogon. Dahil kaya po namin binigyan ng prioridad ang mga puerto dahil nakikita namin ang lagay ng ating mga magsasaka. Kung minsan ay yung kung ano man ang kikitain sana ng ating mga magsasaka ay nauubos dahil napakamahal para ilipat yung inyong produkto at dadalhin sa merkado. Isasakay sa barko bago ibababa, isasakay sa truck bago ibababa ulit, sasakay uli ng barko bago makarating kung saan man pupunta. Kaya namin pinaparami at pinapaganda ang mga pasilidad na tungkol sa puerto para mula dito, mula sa maliliit na bayan, ay kaya na natin doon na isakay sa barko at diretso na napupuntahan kung saan man ang merkado ng inyong mga agricultural product. Ito pong mga proyektong ito ay naglalayong mapabilis ang kalakalan at pagbiyahe ng ating mga produkto, lalo na ang pagkain at produktong pang-agrikultura. Malapit po sa puso ko ang sektor ng agrikultura dahil naniniwala po ako na ito ang susi sa paglago ng ating bansa. At kailangan natin matulungan ang ating mga magsasaka dahil ang mga magsasaka sa Pilipinas ang bumubuhay sa ating mga kababayan. Ngunit nakakalungkot na kayo ang nagpapakain sa taong bayan, kayo naman ay naghihirap kung minsan hindi nyo kayang pakainin ang sarili ninyo at ang pamilya ninyo. Kaya't babaguhin po natin yan at titiyakin natin na maganda ang magiging hanap buhay ng mga magsasaka at ng mga mangingisda. Kaya naman, nagbalangkas na tayo ng mga hakbangin upang mapalago ang sektor na ito. Ang Department of Agriculture ay nagtatayo ng mga sistema ng mga transport network, farm-to-market road, tramline sa iba't ibang bahagi ng bansa. Maliban pa riyan, ang DA ay kumikilos na upang palawigin ang mga lupang sakahan at palaisdaan. Isaayos ang mga irigasyon at patabain ang mga lupang sakahan. Kabilang din sa ginagawa ng DA
ang paggamit ng science-based at climate resilient na teknolohiya sa pagsasaka at pagtatayo ng mga agro-processing facilities sa mga strategic agriculture and fisheries development areas. Bakit po mahalaga ito? Dahil ang processing ay napupunta hindi ang mga magsasaka hindi makapag-process dahil walang makinarya, walang gamit. At ang nangyayari ay napupunta sa middleman, magpo-process, yun na naman, mababawasan na naman ang kita ng mga magsasaka. Sa pagbibigay natin ng itong mga makinarya, yung pag-processing ay may iwan sa magsasaka, may iwan sa kooperatiba, sa Irrigators Association, nang sa ganun ulit. Kung ano man ang dapat kikitain, wala ng middleman, ay mapupunta ulit sa ating mga kooperatiba, sa ating mga Irrigators Association, sa ating mga magsasaka. Pinayigting din natin ang promosyon ng ating mga produkto upang dumami pa ang mga merkado na mapupuntahan nito. Isinaayos din ng DA ang mga programang pautang, insurance, at pamumunahan para sa mga magsasaka upang matugunan ang kanilang pangangailangan sa kapital. Ilan lamang yan sa mga hakbang na aming ginagawa upang para sa ating mga magsasaka at para sa ating mga mangingisda. Sa mga minamahal kong kababayan dito sa Legazpi at sa mga nanggaling pa sa iba't ibang karatig bayan dito, muli ko pong pinapaabot sa inyo ang aking taus-pusong pasasalamat sa tiwala at suporta na ipinagkaloob ninyo sa akin. Asahan po ninyo na patuloy na nagsisikap kami lahat na sa pamahalaan upang maibigay ang lahat ng kailangan ninyo para mapagaan at mapaunlad naman ang inyong mga buhay at mapaganda naman ang magiging kinabukasan ng inyong pamilya at ng inyong lugar. Hangad po namin na maging masagana at produktibo ang bawat Pilipino. Nang sa gayon ay matupad na natin ang inaasam na isang maunlad, masagana at mapayapang bukas. Hindi po ito ang huling pagbibisita ko dito sa Albay. Babalik po kami upang muling kumustahin at alalayan kayo. Kasama ng buong puwersa ng pamahalaan, tutuparin po namin ang pangako na walang Pilipinong may iwan sa ating paglalakbay patungo sa isang bagong Pilipinas. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po kayong lahat. At magandang hapon.